Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Laila de Lima, other members of the Cabinet present, Congresswoman Amy Calixto Rubiano, Mayor Tony Calixto, General Gregorio Katapag, the Chief of Staff, Lieutenant General Nader Eri, Philippine Army, Vice Admiral Jess Miliano, the Philippine Navy, General Manager Jose Angel Lunrado, honored guests, fellow workers government, mga binamahal ko po kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi nga po biro ang dinaanan natin sa pagpasok at paglabas ng Bagyong Ruby sa ating bansa. May kaunti pa nga po tayong karamdaman habang tinututukan natin si Ruby. Kung nagkataon nga pong talagang masama ang tama ng bagyo sa Pilipinas, malamang ay hindi na natin nagawang personal na lumahok sa ika-25 ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit. Salamat talaga po sa Diyos at hindi ganun kalaki ang naging pinsala ng bagyo sa atin. Pero pagsakay naman po natin sa aeroplano kahapon, patong-patong na good news na po ang naibahagi sa atin ni na Secretary Cesar Purisima at Secretary Greg Domingo. Pagdating naman natin sa Korea, ang patong-patong na good news na nabaon natin patungo doon, nadagdagan pa. Sulit na sulit talaga ang lahat ng pagod para sa ating mga kababayan. Una pong good news, palagay ko po narinig ninyo, lumapag po ang panibagong credit rating upgrade mula sa Moody's na nagpapatunay na talagang tamang tumaya sa Pilipino. Pangalawa, muling pinili ng Millennium Challenge Corporation ang Pilipinas para sumailalim sa isa pang compact. Vote of confidence nga po ito para sa ating mga reforma sa tuwid na daan. At magiging lunsaran pa ito ng mas marami pang inisyatiba laban sa kahirapan. Pangatlo po, lumabas din ang pabor na hatol kaugnay ng kaso natin laban sa Fraport para sa NAIA Terminal 3. Ito pong kasong to, round 2 na nga po at panalo na naman po tayo sa kasong yan. Siyempre po, hindi po natin pwedeng di mabanggit ang positibong pasya ng Supreme Court tungkol sa COCO Levy Fund. Magandang balita nga po ito ngayong Kapaskuhan para sa makabalikat natin sa sektor na nagnyunyog. Ngayon nga po, ang hamon sa atin ay tapatan pa ang mga good news na ito na mas masigasig na implementasyon ng mga programa at proyekto na layong gawing permanente ang transformasyon sa kalakang lipunan. Sa ating bawat aktibidad, malinaw ang ating tutok, walang sino mang Pilipino ang dapat maiwan. Sa pagtungo nga po natin sa Korea, talagang sinagad natin ang pagkakataong hatid nito para isulong ang kapakanan ng ating mga boss. Sa pakipagpulong natin sa kagalang-galang na Presidente Park Geun-hye, nilatag niya ang mga interes at takbang ng kanyang bansa para lalong palakasin ang ating magandang ugnayan. Ipinabatid nga ni President Park na may mga kumpanyang Koreano na interesadong lumahok pa sa mga naglalakihang proyekto sa ating bansa, dagdag do sa mga nauna ng tumaya sa ating ekonomiya. Ibinahagi din po niya ang kausayan ng South Korea sa port development, sa pagtatayo ng mga coastal breakwaters at iba pang kakayahan ukol sa pagpapatayo ng infrastruktura. Hindi nga po natin tatanggihan ang pagbabahagi ng ganitong kasanayan at kaalaman, lalo pat galing ang mga ito sa isang bansa na malapit sa atin at talagang hinahangaan sa mga naturang larangan. Dadagdagan na po natin ang good news. Ayon po kay President Park, may paparating na $500 milyon na framework agreement loan mula sa kanila para sa development projects sa ating bansa. Natural po, ito yung tinatawag na concessional loans. Napakaganda po ng interest na ipagkakalob sa atin. At kung tutusin, ay talagang tinutulungan lang tayo sa ating mga proyektong pangpaunlad. Naglatag din ng suporta ang South Korea para sa pagpapaunlad sa Mindanao at sa iba pang parte ng ating bansa. Balak pa nga nilang ipatupad ang Infrastructure Development Program ng Korea International Cooperation Agency para sa Mindanao, kasabay ng pagpapatuloy ng mga programa nila para sa capacity building para sa Bangsamoro. Kaugnay naman po ng Yolanda, ayon kay President Park muli, bukod sa pagpapadala ng kanilang tinuguriang mga araw troops, naglaan din sila ng $5 milyon na tulong na ibinahagi nila matapos tumama ang Bagyong Yolanda at may $20 milyon pa na ayuda para naman sa rehabilitasyon ng mga nabiktima ng Yolanda. Malaki po ang maiambag ng lahat ng ito sa pag-build back better natin sa mga komunidad na bumabangon na mula sa nagdaang mga sakuna. Narito nga po ang bunga ng matalik at malalim na ugnayan, pagdadamayan na nakaangkla sa hangaring bigyan lakas ang kapwa para sa ikabubuti ng nakakarami o ng lahat. Habang naroon tayo, nilubos din natin ang pagkakataong makasalamuha ang mga lider ng mga kapatid nating bansa sa ASEAN na nagpaabot
ng kanilang mga mensahe sa ating kahandaan sa pagharap sa Bagyong Ruby. Ibinahagi nga natin sa kanila ang ating mga karanasan sa panahon ng sakuna, pati na rin ang patuloy nating pinauunlad na kakayahan sa pagresponde tuwing may kalamidad. Alam po nyo, talagang nakakagaan talaga ng kalooban na sabay-sabay ang lahat ng miyembro ng ASEAN na nagpahiwating ng kanilang tinatawag na solidarity at suporta sa ating dinaanan sa kamay ni Ruby. Tinalakay natin doon ang mabisang paraan upang matugunan at makiangkop sa mga epekto ng climate change. Muli natin idiniin, obligasyon ng bawat bansa, maliit man o malaki, moderno na o papaunlad pa lamang, na makiambag upang maiwasan ang matinding pinsala ng climate change. Natungayin din po natin ang Exhibition on Public Governance sa inorganisa ng pamahalaan ng South Korea. Kuhang-kuha nga po ng tema nila ang punto ng pamamahala. Ang kanila pong slogan, Better Governance, Happier Citizens, close quote. Talagang napabilib tayo sa mga inobasyong kanilang isinusulong para sa kanilang mamamayan. Nariyan nga po yung tinatawag nilang e-passport system or instant passport system na bahagi ng kanilang e-governance agenda na gawing mas episyente ang gawain ng gobyerno. Magandang modelo nga po ito sa tingin ko at tampok din po ang inisyatiba ng kanilang National Disaster Management Institute. Ang mga pag-aaral na sinasagawa rito, binabahagi nila sa mga iba't ibang proyekto katulad sa kanilang Northern Mindanao Project. Layo nitong tulungan ng ating bansa sa flash flood forecasting at magtayo ng isang warning system. Huling item nga po sa schedule natin ang pakikipagpulong sa pinuno ng Korea Aerospace Industries. Pinakita po sa atin ang isa sa mga FA-50 katulad ng ating biniling 12 FA-50. Sa susunod na taon po, lalapag na sa ating bansa ang unang 2 unit ng mga makabagong aircraft na ito para sa ating sandatahang lakas. Sarap nga po ng modernong mga pasilidad at kagamitan na ito ng ibang bansa, lalo pa tayong ginaganahang magpursige sa pagtupad ng ating hangarin. Ang itaguyod ang maasahang kasunduluhan tungo sa mas epektibong serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Totoo po, sa bawat pagbisita natin sa ibang bansa, lalong nagiging malinaw, talaga pong mataas na ang kumpiyansa ng buong mundo sa Pilipinas na kaya na nating makipagsabayan at makipagtulungan upang makamit ang sama-samang pagunlad sa ating riyon. Patuloy lang natin palakasin ang ating pag-aambagan upang higit pang mapabuti ang estado ng bansa at ng ating mga mamamayan. Sa nalalabing panahon ng ating panunungkulan, sa gabay ng Panginoon at sa patuloy na pagsuporta ng ating mamamayan, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang ihatid ang mas makabuluhang paglilingkod sa ating mga minamahal na mga boss. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po.